Hello mga ka-Bartudes! Magandang pogi at maganda pa rin tayo at alam ko, nami-miss niyo na rin ang aking mga vlog at nami-miss niyo na rin ako. Gulong-gulo kayo alam ko at stress na stress kayo sa mga napapanood niyo. So ngayon, bigyan ko kayo ng slight but pure, slight but pure, pero happy lang, good vibes lang, para akit swerte, always panalo, always tayo tagumpay mga ka-Bartudes. At syempre sinasabi ko naman sa inyo, alam niyo yan, lahat ng sinabi ko sa tarot card, totoo. Lahat ng mga against lang dyan sa mga comment section, iyan yung mga troll at mga mga kasapi ng kasamaan. Kaya lahat ng mga nababasa ko sa comment section, I love you all sa mga good comments and mga alam na naman natin kung ano ang meron dyan, mga troll lang naman, isa dalawa lang naman yan na nagko-comment ng mga kung aning na hindi naniniwala. So hindi sila naniniwala pero nanonood sa akin, no? Kaya at alam kong nag-i-spy sila sa akin. At syempre mga kabartudes, always tayo panalo, always tayo tagumpay, hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihang tulad natin. At naghahangad tayo ng kapayapaan, kagandahan at kaayusan ng ating bansa. Nakakalungkot lang mga kabartudes dahil sa nagaganap ngayon na maraming magician, pilit nilang pinapakita sa inyo ang mga magic nila o scripted or yung mga ginagawa nilang magic na hindi nyo naman na pwedeng paniwalaan dahil alam ko na alam nyo na ang katotohanan ay nakukubli sa kasinungalingan ng mga taong sinungaling dyan sa kaguluhan sa politiko, no? Sa politics system. Kaya mag-ingat kayo mga kabartudes sa inyong mga napapanood at pinapakita sa inyo, suriin nyo mabuti dahil andyan yung mga power play, andyan yung mga ball play, andyan yung scripted, andyan yung double, andyan yung ah, mga cameraman na nagiging impostor, no? At saka lahat ng mga naka-background dyan sa laganap ngayon na pagtatalo sa politiko ay mauuwi lahat dyan sa kaguluhan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng kaguluhan ngayon, last quarter of the year 2026, 2025, ay sisipain na yan ng mga papasok na fire horse, yung mga wood snake. Kasi ang mga wood snake ng 2025 ay mga uhaw, no? Uhaw, tridor, at gahaman sa lahat, no? Kapangyarihan, kaperahan, at marami pang iba na puro pakabig sa kanilang kapakanan, hindi nila iniisip ang puso at isip na hirap na ang taong bayan sa mga nangyayari. At sila mag-aaway-away at sila ay magkakagulo sa bandang huli. Malalaman nyo na kung sino ang panalo. Kaya abangan nyo na. Kaya magdiwang tayo sa kapanalunan ng mga kabutihan dahil hindi magwawagi ang kasamaan sa mga kabutihan, no? At marami diyan nagtatanong sa akin, tinatanong kung si si ano yan, si Cabral ay Jose Cabral ay totoong ah, namatay o ng suicide. Nagbigay na ako sa inyo ng clue, that is the scripted and power play, role play, at saka iyan ay madaling salita, tatakas sila sa kanilang mga pananagutan sa ating bayan, sa ating mga mayang Pilipino na ipakita ang katotohanan sapagkat mainit na ang sitwasyon. Kaya sa 2026 napakainit, pwersahan na ang labanan sa 2026 first quarter of the month. Sinabi ko rin sa inyo na swerte, swerte. Kaya sinasabi ko may swerte, may chance pa na matapos na ni President Bongbong Marcos yung 2025. At kung matapos man to at siya pa rin na nakaupo, sabihin ko na sa inyong swerte talaga. Pero hindi magtatagal. Bagsak na sinabi ko sa mga nakaraan kong video ang rate niya at ang pati ang mga ekonomiya natin ay bagsak na. Sa sobrang busy ng mga labanan, awayan, madugong labanan, ay hindi nila namamalayan yung ating bansa ay maaaring maapektuhan o mawala, no? Maraming lihim kayong matutuklasan. Excuse, at marami ding mabubunyag na hindi nyo pa alam. Kaya maraming sisibol na kabataang matatalino para ipaglaban at isigaw ang kanilang saloobin. Kaya mag-ingat mga kabertudes sa lahat na napapanood nyo. Huwag tayong makisa sa mga taong hindi marunong paganahin ang isip, no? At karunungan para sa
isa alang-alang ang kanilang kinabukasan. Nawa marami pa ang mabuksan ng isip. Natutuwa ako kasi marami nang nagigising, marami nang natutuwa, marami nang lumalaban, lumalakas ang loob para ipagtanggol ang pinakamamahal na President VP Sara Duterte. Kaya wag po kayong mainip dahil baka mapaaga pa ang pag-upo ni VP Sara Duterte. Pero nakikita ko pagporsahan ng labanan, maaaring madugo at sanggaan dahil talagang pangil to pangil. Pera-pera lang yan ang makikita nyo na usap-usapan o issue sa social media, no? Nakikita ko yung sistema ng patutunguhan sa 2026 yan. Kaya maaaring or 50-50 na matapos nga ni President Bongbong Marcos yung kanyang ang tawag dito, kung ilang taon siya magiging pangulo or tinatawag natin na termino, kapag iyan ay natapos niya at hindi siya papayag na bumaba, baka mapilitan siyang gumamit or mangyari din yung dating nangyari sa tatay niya. And then in last, kung hindi mauupo ng mas maaga si VP Sara Duterte, si President VP Sara Duterte, ang mangyayari dyan ay maaaring baguhin ang termino ng presidente. Kaya wag niyong hayaan na mabago ang termino ng presidente sa administrasyong Bongbong Marcos Jr., ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya laking gulo, laking pagkakamali ang mga labanan ng mga kapwa-ahas at pagtatridor at sa ating bansang Pilipinas. Nakakatakot kasi baka hindi natin namamalayan o nyo na ang bansang Pilipinas ay wala na, nakasanla na. Sinabi ko na yan sa lahat ng mga nakaraan ko pang video, no? At malalaman na ang big fish. Pero malalaman lang ang big fish. Pero hindi pa mahuhuli, no? Sinabi ko rin yan sa inyo na malalaman. Kaya din sa mga hindi nakakaintindi ng vlog ko, medyo laliman nyo pa yung pagkakaintindi nyo, no? Para magbuo-buo sa inyo ang bawat sangkap na sinasabi ko sa tarot card reading ko, na yung mga buod at general na ipinibigay ko sa inyo ay kapupulutan nyo ng aral at pag-uubuin nyo ang mga istorya. Andyan ang katotohanan. Kaya mga kabertudes, huwag kayo basta maniniwala sa mga tao or mga nasa awayan or nasa gobyerno na alam nyo na ang nagiging sitwasyon nila sa kapwa nila, senador, congressman, mayor, or what kind of politics system. Sa 2026, muling babangon kung may pagkakataon na maupo na ng mas maaga si President VP Sara Duterte. At palagi ko yung kino-congrats, pati ang tatay ni President VP Sara, kailangan. Kaya wag niyong hayaan na mabago ang termino ng admin ng pagiging Pangulo. Baka mag-extend, magbago sa pamamaraan na maisip nila upang hindi sila makababa sa kanilang mga trono o kanilang mga kinauupuan. Hindi sila papayag na maalis sila sa pwesto kahit kinasusuklaman na sila ng mga taong bayan. Kahit pilitin nila, the more na pinipilit nila yung gusto nilang mali, lalo lang nagagalit ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino na sumusubaybay sa panonood sa kanila. At nawa magising na rin yung mga supporters ng mga pro Marcos at anti Sara. Nawa ay maayos na sila, nawa manaig pa rin at lumabas na ang katotohanan. Dahil alam ko naman na sobrang puwersahan na to nangyayari. Kaya nakakatakot na ang pagpasok ng 2026 habang papalapit
ng papalapit ang 2026, ay papalapit na rin ng papalapit ang mga ulupong o ang mga may sala sa kani-kanilang lungga para pagtaguan nila, no? Kaya wag po tayong basta maniwala at suriin natin ang mabuti. Para hindi maapektuhan din yung stress nyo. Alam ko na stress na kayo sa kapapanood nyo ng mga kaguluhan, no? Ang sa akin, focus tayo sa sariling buhay-buhay natin, din obserbahan lang natin sila at syempre suportahan din natin. Ang maitutulong natin ay suporta. Ako matutulong ko talaga ang mga panalangin ko or oration ritual ko dahil yan ang aking maitutulong sa inyo sa panalangin, ritual, ora at lahat ng aking mga kakayahan, karunungan para ipagdasal ko ang ating bansa, ang ating mamamayang Pilipino, ang ating pamumuhay sa buong bansa natin. Tayo mga Pilipino ay magkaisa na. At I am a prayer warrior. Kaya pag sinabi ko, mangyayari yan. Abangan nyo lang. Kung ayaw nyo makinig, bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. Diba? Kaya sa lahat ng mga nagtatanong sa akin tungkol sa pag-uwi rin ni PRRD, uuwi kaya siya. Pero sinabihan ko na kayo na susupresahin kayo ni PRRD. So tingnan natin ang mangyayari sa coming up 2026 year. Dahil alam naman natin na ang nangyayari yan, mga nagtatanong sa akin tungkol kay Saldico, panoorin nyo yung video ko kay Saldico. Ayan, panoorin nyo rin yung kay Lisa. Panoorin nyo lahat ng mga video na ginawa ko sa kanila. Dahil andoon napapaloob doon lahat ng mga mangyayari at paparating. Kaya huwag po kayong bibitiw pa, manatili kayo nakasubscribe sa akin mga kabertudes. Happy lang, good vibes lang, proakit sorte, always tayo, tagumpay! Ayan, syempre, ayan, kasing gulo ng isip nila, ang ginagawa nila ay nagiging magulo rin. Kaya wala na sila sa hulog ngayon. At marami dyan, pipilitin pa rin. Pero kahit anong pilit nyo, wala. BP Sara Duterte as President BP Sara Duterte 2026. Mangyayari yan dahil pwersahan na ang labanan. Makinig kayo. Kaya ako nag-o-observe lang ako dahil talagang super duper. Ayan, marami man ng mga opportunities na magaganap at marami ng grupo, ng mga leaders ng grupo ang lalabas at makikibaka. Kaya labanan, yan ang mangyayari ngayon. Lalabas na mga grupo by group. No? Maraming liderato sa mga grupo o grupo-grupo ang lalabas ngayong 2026 coming soon. Kaya mapanganib nga lang at hindi maganda ang kalagayan ng lupang ating sinilangan o ang bansang Pilipinas dahil may issue at mayroong mga pagtatraidor sa ating bansa na maaaring ikalungkot o ikagalit pati sa malalaman tungkol sa bansa. Maaari bang makakauwi ba si PRRD? No? Makakauwi si PRRD agad-agad kapag natalo na itong mag-asawang demonyo na kinokontrol ni Satanas. So ayan, kailangan matalo to para makauwi na kagad si former President Duterte. I think naman na lalabas na ang tunay na galit ng mga Pilipino para pabagsakin tong mag-asawang demonyo. At ito ay mag-asawa at ang kumukontrol din sa mag-asawa. At isang malaking
demonyo or impacto. So ayan, kayo nang bahala mag-isip kung ano ibig sabihin nito na tatlong person na makademonyo na kailangan matalo or mapabagsak na kalaban ni former President Duterte o ng pamilya Duterte. Next, unexpected happen na maaari makauwi si former President Duterte ng hindi nalalaman or sorpresa, no? Anytime, anywhere, at anyway. Di ba? Kaya, pray. Heart prayer pa rin tayo mga kabartudes dahil meron tayong mga warrior prayer, no? Or prayer warrior. Marami ang mas pinakikinggan ni God para sa kabutihan ng lahat at ng mamamayang Pilipino ng ating bansa. Nawa ma-save ni God ang ating country or ang ating bansa. At syempre, sa lahat ng mga hindi pa ako nakakausap at gusto kong makausap, gusto magpa-tarot reading, I'm exclusive at sigurado, not always exposed. Kung kayo ay interesado sa akin at gusto niyo magpa-tarot card reading, kontakin niyo lang po ako sa Viber, sa WhatsApp, o sa cellphone number 0962-615-5424. Alright? And next, yung kay Gabriel, buhay ba si Yusek Cabral? So, tingnan natin kung buhay. Buhay nga ba si Yusek Cabral? Yes, buhay na buhay. Kaya, huwag na kayo maguluhanan. Ha? Parang isang pelikula lang yan. Scripted. Ha? Meron silang director. May double. Ha? Kaya huwag kayong maguluhanan. Direct to the point. Buhay. Si Yusek Cabral. Nakita niya? Buhay na buhay. Pero, ang buhay niya ay mapanganib. Kaya, 50-50 ang kanyang career. Ayan. Buhay. And next, sino ba ang namatay sa sinasabing pinagtalunan o tinalunan ni Yusek Cabral? Lalaki or pusong babae. At siya ay nakumbinsi sa pera. Ito yung double ni Yusek Cabral, ha? Ayan. And next card, as in, mix itong ating tarot card, ha, kung ano yung ilalabas ng tarot card. Magiging presidente na ba si President BP Sara Duterte? Kung magiging presidente na ba?
Yes, malapit na. Magugulat kayo sapagkat makikita at nakikitaan siya ng katatagan, kasipagan at kaayusan o kaseryosohan sa agriculture, sa pamumuhay ng mga tao at sa puso ng tao, sa isip ng tao. Nakikita yung kanyang magagandang gawa o gawain. Abangan nyo, maaaring mapaaga ang pag-upo ni President BP Sara Duterte, kaya congratulations talaga, and I am happy and proud kay President BP Sara Duterte. Ayan. Mga nagtatanong kung maupo na, yes. Magkakaroon lang kasi yan ng konting extend, magkakaroon ng konting adjustment, ano? Kasi bago pa mag-decide or mag-decision ang President na baguhin ang termino for the long term ay mapigilan ng taong bayan ang mahabang pagdurusa na sasapitin ng mga Pilipino sa mahabang termino ng admin ngayon. Kaguluhan, patayan, droga, holdapan, nakawan, rapean, yung molestyan, rape, whatever, lahat ng krimen, no? Kailangan mapatigil na. Dahil ang lahat ng krimen ngayon, pag hindi napatigil, mahabang termino rin yan. Kaya mag-isip-isip kayo mga taong bayan, mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino, binibigay ko na sa inyo ang sign. Mag-isip-isip kayo, kung may isip pa kayo, na magbago at baguhin para makaahon ang ating bansang Pilipinas sa susunod o yung susunod na Pangulo. Yan. Nakakatakot at nakakakilabot ang lahat ng mangyayari sa first quarter ng 2026. Kaya malalakas na enerhiya ang papasok naman ng Year of the Horse Fire Horse ngayon, dahil ang wood snake ay maghahanap na ng kanya-kanyang lungga para maisip yung kanilang mga sarili-sarili kapakanan, no? Kaya walang sasantuhin ang fire horse, no? Kaya stricto ang fire horse at walang makapipigil sa lakas na gusto niya mangyari. Sobrang init, sobrang hot ang magiging labanan ng mga politics sa 2026. Grabe, andyan na kasi yung mga harassment, threat, at mga karumal-dumal at madudugo or mga malalalang krimen. Kaya kakainayang yung ginawa ni President Duterte na dati okay na maayos na. Excuse me. Yon ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kung ayaw nyo makinig, bahala kayo makinig. Sa lahat naman ng mga social media na gumagawa or nagtatrabaho sa social media, ay magkaroon na din dapat kayo ng pagkakaisa, dahil sobra na ang epekto sa inyo ng pagkakagulo at kaguluhang nagaganap sa politics system, sa position, sa government system natin. Kaya wala akong ibang masabi talaga kundi maghanda na ang mga Pilipino at mag-isip-isip na, dahil baka hindi nyo namamalayan sa kakaaway, kaguluhan, tinututok nyo sa mga nangyayari. Meron pa palang mas mahalagang mawawala sa ating mga Pilipino o sa ating gobyerno. At pinakamalaking naaring mawala ay ang bansang Pilipinas. Kaya, sige lang, mag-away lang kayo na mag-away. Magturuan kayo na magturuan. Magdamayan kayo na magdamayan. Sisihan kayo na magsisihan. Pero wala pa rin mahuling big fish. Wala pa rin mapapatunayan. Kaya, sa bandang huli, hindi nyo alam kung ano mas importante, ang pinaka malaki o mahalaga na mawawala sa taong bayan, sa mga Pilipino.
sa mga mamamayang Pilipino. Ang ating bansa ay malasin na, no? Magang dadating yung panahon, baka maging alipin pa tayong mga Pilipino ng ibang banyaga o ng ibang lahi. Kaya mag-ingat pag nawala ang bansang Pilipinas at kahawak na ng iba, kontrolado na ang mga Pilipino at magiging alipin at sunod-sunuran, lalong maghihirap, lalong magdurusa, lalong iiyak kapag nawala ang bansa natin. Away lang kayo ng away, gulo lang kayo ng gulo. Paano na ngayon ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ang mga susunod na henerasyon? No, ang ating mga magulang, ang mga magulang nyo na dapat ay mamamaalam sa mundo na masaya, baka mamaalam dala ang kalungkutan sa pagkawala ng bansang Pilipinas o dahil sa kaguluhan nangyayari. Yan. Sinira na ng mga tao o ng mga kapangyarihan ang ating agriculture at saka yung tradition, no? Yung agriculture natin wasak-wasak na, sira-sira na. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit magdudulot siya ng earthquake, sunog, baha, no? Gera. Wala. Ang hirap nyo ng kontrolin, or ang hirap nyo ng iduluhin kapag kayo mismo na nakaupo na sa gobyerno ay hindi gumagawa ng mabuti at nagmamalasakit sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. Sino na magtatanggol? Sino na ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa mga kabataang lumalaki, dumarami, at lumalaki ng lumalaki ng lumalaki? Paano na ang future ng mga kabataan ngayon? Nakakalungkot, pero choice nyo yan. Basta ako, happy lang, good vibes lang, for Rocket Swerte pa rin, always panalo sa lahat ng may mga problema sa karamdaman, sakit man yan, kulam, barang, whatever. Tayo ay magpapasa Diyos palagi at di kayo ay magagamot ni Madam Bertoldes. Kung gusto nyo magpagamot, magpa-cleansing, bumili ng Lucky Charm and Protection, please support me and i-guide ko kayo sa lahat ng inyong mga nais sa buhay upang kayo rin ay magtagumpay. Magtagumpay kayo at supresahin nyo sila, tutukan nyo yung buhay-buhay nyo at unahin nyo ang sarili nyo, buhay nyo, palakasin nyo para kayo ay manatiling malakas. No? Sa mga punong-puno ng negatibo at sarado ang isipan, buksan natin at linisin natin ang inyong mga mindset upang mabuksan kayo sa lahat ng inyong mga nais malaman o sagot sa inyong mga problema. Kaya sa lahat, gusto akong magpa-update or salamat sa mga client ko mula noon hanggang ngayon. Kayo ay dumarami at ako po ay palaging busy at marami laging kausap, kaya hindi nyo po ako basta-basta makakausap agad-agad dahil swerte nyo pag nakausap nyo ako at kayo ay karapat-dapat na at pala rin sa inyong pagbabago sa inyong buhay-buhay. Tulungan ko kayo, basta tulungan nyo yung sarili nyo. Ang kailangan ko lang tiwala, buong tiwala, paniniwala at pangunawa. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga client ko. I love OFW sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar. Lagi po akong nananalangin at kasama kayo palagi sa aking mga panalangin. Nawa palagi kayo nasa mabuting kalagayan at ligtas at malalakas. Palakasin nyo pa ang inyong mga mindset sa pagbubukas nyo na magandang kinabukasan nyo. At huwag kayong mapagod mga kabartudes dahil hindi nyo matatalikuran kung ano ang magagandang plano sa atin ni God at sa inyo ni God, na hindi kayo mawawalan ng pag-asa hanggat makakamit nyo ang magagandang plano ni God, no? Kaya wag po tayong lilihis ng landas, maniniwala sa kung saan lang, at ituwid nyo ang inyong tinatahak na magagandang wheel of fortune. Kaya sa lahat ng mga kabartudes ko, maraming salamat po sa inyo at nawa kayo ay palaging malalakas, walang sakit at hindi hirap sa pamumuhay.
Yun lang po at maraming salamat sa lahat ng mga kabartudes ko. Huwag po kayo mag-alala dahil maayos din na lahat ng kaguluhan sa ating bansa. Panalangin natin ang ating presidente na magkaroon na siya ng maayos na rates o rating, no? Kasi super bagsak talaga ang rating niya as in the loss, and the higher is VP Sara Duterte. Kaya President VP Sara Duterte is big deal sa 2028, pero baka mas maaga magawan agad ng paraan o aksyon para makaahon at maging maayos ang takbo ng ating bansang Pilipinas, at ang isip ng mga mamamayang Pilipino tayo maayos na rin kapag naupo na may maayos tayong presidente. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kabartudes ko. Panalangin natin ang mga taong gahaman sa kapangyarihan at sarili ang iniisip, at panalangin natin sila na buksan na ang puso at isipan. May panahon pa na may pag-asa pa na hindi sila singilin ng panahon, kasi kapag panahon na ang naningil, alam nyo na walang makakatalo dyan sa panahon. Kahit makapangyarihan ka pa, kahit marami ka pang pera, kahit ikaw na yung pinakamagaling, pag panahon at sigat na ang gumana, wash out ka talaga. Walang makagagawa. Mas makapangyarihan si God. Kaya God first, second guide, then idea. Ako'y gabay lamang. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga kabartudes ko. At yan lang po ang aking vlog at may bibigay sa inyo. And see you next my vlog. And support my video, share nyo na rin. Dahil isa lang masasabi ko, porsahan na ang labanan. Kaya makikita nyo na kung sino ang magtatagumpay. Kaya maraming salamat mga kabartudes. At syempre sa lahat ng mga gusto magpa-tarot card, i-chat nyo ako or call sa Viber, sa WhatsApp, and my number. Thank you so much and thank you very much. Happy lang, good vibes lang for Akit Swerte. Always panalo, always maganda, always pogi. Ayan, maraming salamat po sa inyo, and have a blessed and Merry Christmas and a Happy New Year. I like 2026 for changing dun sa 2025. Fire horse, kaya kalma lang. Ha? Mga kabartudes, sumayin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos, at maging matatag kayo at walang sakit, at palaging maayos ang inyong pamumuhay. Magaang at hindi kayo sagana sa problema, kundi sagana kayo sa tagumpay. Yan ang aking panalangin sa inyo, at sumayin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos, at manatili tayong nakakapit kay God. Maraming salamat and thank you so much. God bless you and more power, more blessings sa inyo lahat. Amen. Thank you. See you next video. Thank you for watching.